May isang balita sa bansa na hindi dapat basta nalulunod sa ingay ng politika. Hindi chismis, hindi social media rumor. Ito ay testimonya. Testimonya ng 18 dating miyembro ng Philippine Marines, mga taong nagsilbi sa gobyerno, mga taong dumaan sa disiplina ng militar, mga taong nagsabi na sila umano ang ginamit sa paghahatid ng mga maleta ng pera. Hindi maliit na halaga, hindi barya, kundi mga maletang sinasabing naglalaman ng milyon-milyong piso na inihahatid umano sa ilang mga pangyarihang personalidad. Kung totoo man o hindi ang kanilang mga pahayag, isang bagay ang malinaw. Ito ay hindi maliit na usapin. Ito ay usapin ng kaban ng bayan. Ito ay usapin ng posibleng korupsyon sa loob ng sistema ng kapangyarihan. Kapag may ganitong aligasyon, natural lamang na itanong ng publiko, saan galing ang pera? Sino ang mga tumatanggap? At bakit may mga dating Marines na nagsasabing sila mismo ang ginamit sa paghahatid nito? Ngunit habang umiinit ang diskusyon tungkol sa mga aligasyong ito, may napansin ang ilang tagamasid sa politika. Biglang nag-iiba ang direksyon ng pambansang usapan. Mula sa maletang pera, napupunta ang diskusyon sa ibang mga isyu, mga bagong headline, mga bagong kontrobersya, mga bagong bangayan sa politika, o kaya naman ay mga rehash na issue dahil wala ng ibang panakibutas. May mga senador, may mga kongresista, at may mga opisyal ng gobyerno, ilang dating opisyal at maging taga-media. Sa halip na tutukan ang aligasyon ng 18 Marines, tila lumilihis ang diskusyon sa ibang mga isyu. Dina-downplay ang sinasabi ng mga dating Marines. Guilty po ba kayo mga ma'am and sir? Sa larangan ng political communication, may tawag dito, agenda shifting. Kapag may isang issue na nagdudulot ng pressure sa mga nasa kapangyarihan, may ibang issue na biglang umaangat sa pambansang diskurso. Isang smokescreen, isang issue na mas maingay, mas emosyonal, mas madaling pag-usapan upang makalimutan ang pumutok na issue. Isa sa mga pangalang madalas muling lumilitaw sa ganitong mga sandali ay ang pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa tuwing may umiinit na diskusyon sa politika, biglang nagiging sentro ng pambansang balita ang mga isyung may kinalaman sa kanya. Para sa ilang political observers, ito ay halimbawa kung paano nagbabago ang direksyon ng pambansang diskurso. Hindi na ang unang kontrobersya ang nasa sentro ng diskusyon, kundi ang bagong headline, ang bagong eskandalo, ang bagong target ng usapan. Kung mapapansin ninyo, nawawala sa limelight ang issue ng flood control. Na agenda shift tayo. Nawala na yung ikulong na yung mga kurakot. Isa din pala sila sa mga kurakot. Ngunit ang ganitong dynamics ay hindi lamang nakikita sa Pilipinas. Sa ibang bahagi ng mundo, may mga pagkakataon na kapag may lumalabas na sensitibong political issue, ang diskurso ay mabilis lumilipat sa ibang mas malalaking krisis. Isa sa mga kasalukuyang krisis na iyon ay ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at ng United States sa Middle East. Sinasabi ng iba na isa itong smokescreen ng Trump administration para malihis ang atensyon ng mundo mula sa Epstein Files scandal ni Trump. Ang mga ganitong pangyayari ay agad nagiging sentro na pandaigdigang balita. At kapag nakatuon ang atensyon ng publiko sa international conflict, ang mga usaping domestiko ay unti-unting nawawala sa spotlight. Kung ito man ay simpleng pagkakataon lamang o bahagi ng dynamics ng politika at media, isang bagay ang malinaw. Sa modernong politika, ang laban ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan. Ito ay laban din sa kontrol ng naratibo. Kung ano ang pag-uusapan ng bayan, kung ano ang magiging headline, at kung aling issue ang mananatili sa isip ng publiko. Sige nga, base sa bigat ng diskurso, ano ang dapat pag-usapan? Ang testimonya ng 18 Marines tungkol sa flood control money o ang kaso ni Pastor Kibuloy na matagal nang na-dismiss ngunit paulit-ulit na binabalik sa diskurso ng media? Sino ba ang dapat i-freeze ang assets?
yung mga politikong nasangkot sa flood control na naglustay ng pera ng taong bayan o isang religious organization na sa loob ng 41 taon ay pinalago ang simbahan sa pamamagitan ng pagkakaisa at sakripisyo ng mga miyembro at manggagawa. Kaya sa gitna ng lahat ng ingay ng politika, may isang tanong na hindi dapat mawala. Ang sinasabi ng 18 dating Marines tungkol sa umano'y mga maletang pera na hindi dapat mawala ang ingay. Ito ba ay isang usapin na dapat seryosong imbestigahan? O ito ba ay isa lamang issue na unti-unting mawawala sa gitna ng mas maingay na mga kontrobersya? Dahil sa dulo, ang tunay na tanong ay hindi lamang kung sino ang nagsasalita. Ang tunay na tanong ay ito, may katotohanan ba sa likod ng kanilang mga pahayag? At handa ba ang bansa na harapin ito? Sino nga ba ang nasa likod ng agenda shifting? Maaaring sila rin ang mga nasa likod ng pangungurakot sa kaban ng bayan.